Yo guys, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado mga Lodi. So may malapit akong kukwento sa inyo mamaya. Matindi nangyari sa amin ni boss mga Lodi. May pinuntahan kaming matinding lugar. No? So ayan, pero bago yan, update ko muna kayo sa ating trade kahapon mga Lodi. Medyo profit tayo, tumahimik agad ako, dalawang trade pa lang eh. So panalo na tayo. So nagano tayo, puhunan natin 100 USDT. So hindi ko pa kinukuha yung puhunan ko dyan. No, andyan pa yung puhunan natin na 100. So, siguro mga 350 yung panalo natin. Dalawang trade naman yan mga idol, no? Isa sa XRP, isa sa Bitcoin. Parehas nating ano yan, medyo natsyempohan ng maganda-ganda. So, nanalo tayo ng 350 USDT. So, ilalagay ko rin naman yan, ibubudega ko rin yan sa XRP. Hintayin ko lang medyo mag-drop ng konti kasi nasa taas pa siya eh. Ayan, no? Medyo nasa taas pa siya. Hindi ko alam kung mag-trade pa ako, pero ayoko na muna mag-trade. Ano na muna, bodega muna. Magtitira lang ako dyan ng mga 100 or 50. Balik ko lang yung puhunan and then bodega na importante sa akin yun. Nakachamba lang tayo kahapon mga Lodi. Medyo matindi, sinuwerte tayo. No? So sa mga nagtatanong 100 USDT, almost lagi times 50 yung leverage natin mga idol. Pero sa XRP, times 20 lang tayo kasi mababa to eh. Sa Bitcoin tayo naka times 50 lagi. Mga lods, no? So, ayan. Ito yung ano natin, update natin sa ating BitGet. Sa mga wala pang crypto exchange nyo, nandiyan yung BitGet natin. Mga lodi. So, ano kayo dyan? Register na kayo. May mga pring malapit dyan. So, ito na nga kakwento ko sa inyo. Kanina kasi mga idol, umaga, no? Ginising ako ni boss. Sabi niya, mayroon nagla-live ng Pi Network na gathering. Malapit sa amin, mga Lodi. Malapit lang. Pero mamotorin lang namin. Hindi ko nasasabihin yung lugar kasi baka puntahan nyo eh. So, kami. Sabi ko, tara, puntahan natin, tanong natin. Kasi meron pa akong, isa na lang yung sa akin sa KYC ko, which is yung sinabi nga, hihintayin mo na lang daw matapos. Pero dahil sa curiosity namin, mga Lodi, pumunta kami dun. No? Pumunta kami dun. Mga idol, no? Tapos, pagpunta namin, yun nga, alam niyo nakapagtaka, no? Kasi puro sila eh, puro mga oldies, mga Lodi, no? Mga ano sila, mga senior, no? Parang mga senior citizen sila. Tapos parang ano siya, parang church. Parang church yung kung saan sila nag-gather. Para silang church. Kasi may nag-comment, sino ba nag-comment sa akin dito? May nag-comment dito sa akin eh, sabi, kay Jeblo, yung mga ano na yan, yung mga Pi Network na yan, parang mga kulto yan eh. Sabi ko ganun, sabi ko lang, grabe naman yun. Sabi ko, so, ang ginawa ko, pupunta kami ni boss doon. Grabe, ano nga kami, hindi mo na kami pumasok kasi nakakaya, hindi naman kami membro eh. So, ano may lumabas, nagtanong kami, sabi ni boss, ito po yung, pwede po magtanong, paano po ba gagawin dito? Kasi, isa na nga lang eh, yung sa KYC na lang. Yung nag-iisa na lang doon, yung parang hihintayin mo na lang. Ha? Step 9 na, step 9. So, last na yon. So, punta ka, sabi ni ate, ay wait lang ha, tapos tinawag nila yung parang leader nila. Yung pinapasok kami doon. Pagpasok namin, ano siya, parang siyang simbahan. Sabi ko la, sa isip ko, relihiyon na ba yung yung fight? Kulang na lang, may marinig ako doon na, All Hail Pi Network. Sabi ko, grabe to ha. Tapos may kumausap sa amin doon, no? Ito, ganyan. Tapos sabi, alam mo ba kung magkano yan? Yan, million na yung pera mo, swerte mo. Ganyan si boss, oh. Medyo malaki na yung Pi namin, kasi yung Pi namin nasa 1,000 plus na eh. Sabi nung ganyan din ako, 1,000, ganyan, no. Nagtitinginan nga iba kasi siguro iba, onti lang yung Pi nila. Mga member. Tapos hindi naman kami membro, nagtanong lang kami doon. Tapos yun, sige, sali kayo dito sa amin kapag balik-balik na lang kayo, ganyan, no. Tapos tinitingnan ko yung paligid, ano siya, parang siyang church. Meron silang mga product na binibenta, mga idol, no. Sabi ko, ganito, ang kulit nito. Ang kulit nito ah. Tapos pagpunta na, syempre gusto ko na umuwi. Sabi ko, boss, tara, satrang mo na. Ang gusto lang namin talaga, mga Lodi, baka meron sa inyo may kakilalang mga validator. May tatanong lang ako tungkol dun sa Pi.
No, kasi meron daw sila mga validator eh. Sabi, pag ano namin kayo sa validator namin. Pero nahiya na kaming sabi na, ano nga, pakausap nga. Siyempre nahiya na kami, mga lods, no? Pero grabe, ang alis, parang walang mga kabataan dun, mga lodi. Puro mga senior talaga. Pero may nabasa kasi ako dun, may senior eh. Sa may poster nila, di ba? Siguro nga, puro senior yun. Pero yung member nila kasi, wala kami nakita ng mga parang mga kakaiba mga bata. Naisip ko parang ang nangyayari ganito eh. 'Di ba Pero sa isip ko lang 'to, hindi ko sinasabing ganun sila mga lodi. Kumbaga parang naglalaro lang sa isip ko na siguro ang nangyari ganito. 'Di ba sa mga pyramiding, kumbaga mag-i-invest ka lang. Kumbaga papangakuan ka ng ganyan, mag-i-invest ka yung triangle opens na pyramiding. Pero kapag mahalata mong scam, pag walang product, 'di ba? Wala namang product 'yan eh. Kaya ginagawa ng iba, meron sila mga yung parang investment mo, magiging product muna, tapos ibebenta mo, tapos yung investment mo lalaki, 'di ba ganon? So dito, parang naisip ko, parang ang pinaka-token nila is yung Pi token. Tapos syempre may mga news yung sa Pi token eh. Kung titignan nyo, may mga balita doon na halos ang pwedeng maging price ng token is nasa $300,000, di ba? Mga ganun, nakita ko 300. Sinabi nga yun ng leader, alam mo ba, pagdating ng ganyan, yan, 20 million. Huwag na yun, malalaman kung sino eh. Sabi ko, 20 million. 20 million pesos yan. Sabi niya, sabi ko, talaga ba sir? Ngayon ganun sa isip ko, yun, ang lapit. Sabi ko, tara boss, alis na tayo. Sabi ko ganyan, nagtanong lang kami. So parang sinigurado lang namin na gano'n, no? Kasi ang problema sa sa nangyari dun sa amin sa cellphone, dalawa kasi kami may Pi ni boss. Yung Pi ni boss sa cellphone niya, ibang email. Tapos yung cellphone na gamit ko, email niya ron, pero Pi, kumbaga nag-register siya ng Pi, mukha niya. Nung nakaraan, siguro mga ilang buwan nakalipas, may lumabas na na face scan. Cellphone ko yun, pero sa kanya yun sa kanyang pa yun Iniscan ko yung mukha ko ngayon. Mali ako, dapat pala mukha ni boss yung iniscan. Na-scan na yung mukha ko. Na siya, na parang na retry daw, no? Parang ganun, no? Retry, ganyan. Tapos hindi na binigyan ng chance ulit na mag-retry. Tapos hanggang doon na lang kami sa sa step 9. Kaya ang gusto kong tanungin sa validator, kung pwede i-reset yung yung face scan para magpe-face yung i-reset na face recognition para si boss na yung mag-scan. Bida-bida kasi ako mukha ko yung na-scan Ganun yung nangyari, kaya yun yung gusto namin tanungin. Pero ang weird talaga, mga idol, nung pagpunta ko, parang siyang church. Parang siyang simbahan, mukhang tama nga yung yung comment ng isang natin dito Intindi. Para ang gulo nun. Ito. Tingnan, ito pa, pag narinig nila itong balita na to, pang-attack na naman to. Sabi dito mga idol, is Elon Musk launching only internet phone? Rappler fact checks Tesla Pi phone rumors. So, rumors lang naman to. Kasi to mga idol Bitpinas yan, Bitpinas yung nagbalita ngayon lang to, kanina lang to hindi, tama. Hindi, kahapon. 12, 13. Ayan, 13. Kahapon, no? Following a viral claim on social media outlet Rappler reported that Elon Musk has not released a Tesla Pi phone. Hindi pala siya nag-release. Ayan, Tesla Pi phone. So, nagkaroon kasi ng rumor. So, nilinaw dito na hindi siya nag-release ng Tesla Pi phone, which is rumored to be a cross project of Musk, multinational automotive and clean energy company Tesla and blockchain project popular for crypto mining, Pi Network, no? So ayan, so dilinaw lang na hindi po siya nag-release mga idol, no, sa Pi Network. Grabe. Na ako sa Pi Pero may mga Pi tayo, mga lodi, pero grabe yung paggamit nila, no? Hindi ko alam kung paano. Hindi ako sure ayoko magsalita ng masama kasi mawala naman sila mababait Mabait naman sila talaga mga idol. Pero nagulat lang ako na may mga ganun na parang sobrang legit na nung Pi sa kanila samantalang sa atin hindi pa naman natin sure kung legit kung ano mangyayari sa Pi Pero sa kanila talagang nasa puso na nila yung Pi, mga lodi. Lahat ng sasakyan dun may logo ng Pi.
Ang gaganda pa ng sasakyan, mga Fortuner, mga van, mga motor. Nakaparada dun sa harapan ng parang church. Sabi ko, grabe to, samahan ng mga ano to, ha? Ang lupit eh. Ay, kung ganyan, tas, grabe, kanina lang yun. So, good. All Hail Pi Network talaga eh. Sabi ko, grabe to, boss, ha? Pero sa mga gusto lang magpay dyan, ha, andyan yung link ko ng pay, ha? Nagtatayo tayo ng ano, malupit na. O, kailangan daw hanggang December 31. Kailangan makomplete mo yung KYC. Ayun yung sabi doon eh. Pero complete na yung sa amin, isa na lang. Ay, which is yung hihintay na nga lang daw. Ayun yung sabi ni boss, yung malapit na leader nila doon. Hindi nun. Na-weird din ako sa pangyayari na yun. So, ito na nga, iba na tayo ng news. Grabe. Nakawento ko lang sa inyo. So, ayan. Early Bitcoin investor early Bitcoin investor, ibig sabihin matagal na siya, no? Isa siya sa mga naunang nag-invest sa Bitcoin, sentenced to 2 years in prison for failing to report $4 million in crypto gains. Mga idol, hindi niya ni-report. Marking the first criminal tax evasion case solely focused on cryptocurrency. So ito yung unang-unang nakasuhan, no, sa crypto tax evasion, mga idol. Kaya naku, yari tayo niyan pag di kayo nagbabayad ng tax. Pero ang sabi dito, mga idol, ito yung pinaka-follow up ng news na yan. Sabi dito, no fan of the IRS, but this particular person was insanely stupid. So sabi, insanely stupid daw. He bought and sold this coin on Coinbase, where the IRS can see exactly what happened. So talagang kitang-kita doon sa mga crypto exchange, mga idol, no? Kitang-kita ng IRS. And ata kasi itong tao na to, mga lodi, medyo kilala siya. Parang siya may position siya, medyo kilala siya sa company, ganun. He then lied to his accountant. O yan, may accountant nga siya. He then lied to his accountant about what he did. Then he got caught. Fighting the IRS is no joke. Don't be reckless, mga idol. So, medyo obvious kasi yung sa kanya, tas kilala siya. Tapos, nagsinungaling pa siya. So, nahuli siya at ayun, kulong siya ng, pwede siyang masentensyahan ng 2 years, mga idol. Pero syempre, hindi naman criminal case yan. So, pwede siyang magpiyansa. No, hindi naman criminal case yan. So, pwede siyang magpiyansa dyan, mga idol. Pero, first time na nangyari yon na makasuhan ka sa crypto evading tax. No? First time yun, mga idol, no? Grabe yun, Tapos ito naman, ang dami ko nakikita dito sa X o dito sa Twitter na issue tungkol sa Coinbase, mga lodi, no? It might be the time for the entire crypto space to come together and do something about Coinbase. Because I see this happen way too often, sabi niya, and we're in a bull run. The people cannot and should not pay the price for the ineptitude of Coinbase, mga idol, no? So marami nagpo-post tungkol sa Coinbase na nadi-deactivate yung mga account nila. Coinbase has restricted my account without any explanation. Yun, meron pa siyang $2 million, no, na hindi na open. So maraming nangyayari. No. Sabi dito, Coinbase has customer service problem. Coinbase has restricted our account without any explanation. 2 billion pala yun, 2 billion, no? Coinbase locked me out of my account. So, nako, medyo nagkakaroon ng problema sa Coinbase, mga lodi, no? So, dapat masikaso nila yan, bull run pa naman. Di ba? Ako, nasa BitGet ako, mga lodi, no? So, ako, solid ako sa BitGet. Pero one of these days, di ba, sabi ko sa inyo, bibili ako ng cold wallet. Pero dahil ang hirap nga, no? Ang hirap mag-apply, makipag-partnership sa mga company tulad ng Ledger. Sa Ledger, partner na kami, kaya lang may link na nga ako . Kaya lang, once kasi nakinlik, mga lodi, ang iba-iba no? Restricted din yung country, mga boss, no? Restricted yung country na Pilipinas. Tapos euro yung pambayad. So sabi ko, wag na natin ano yun to. So, tatry ko, mga lodi, siguro bago Pasko o kaya after ng New Year, pupunta kami ng Green Hills. Tatanong ko doon kung
may mga available, tapos isasabihin ko sa inyo kung saan maganda bumili. Kasi mas mahirap kasi kung ma-scam tayo sa ganun, no? So sisiguraduhin ko muna kung saan. Pero kayo, kung try nyo na maghanap or meron kayo na kayong mga kakilala, o kayong bahala. Merong nag-PM sa akin, meron siyang Treasure 1 lang din kasi yung nakita kong inaano niya sa akin, mga lodi, inaalok niya. Or basta, idol, shoutout sa iyo yung nag-PM nun. Papamigay niya na nga lang daw dito sa channel natin eh. Yung kanyang paparapol na lang daw eh. Kaya lang Treasure 1 din yun. Meron ako kasing Treasure 1 din eh. Meron ako Treasure 1. So, sa Treasure 1 kasi walang XRP. Walang XRP. Tapos yung, basta, kulang-kulang dun eh. Sa Treasure 1 no? So, si Idol na nag-aalok, maraming salamat, Idol. Pero, hindi ko talaga siya maasikaso kung ipaparapol natin, no? Ayun lang yung ko dun, mga Idol, no? Pero, bibili na ako kasi ngayon yung medyo advanced na, lalo na magkakaroon tayo ng RLUSD. Gusto ko meron na siyang RLUSD, mga idol, no, yung sa XRP. So kung medyo pricey man, malalaman nyo kapag bumili ako, mga idol, no, ayun. Pero kung kayo gusto niyo nang bumili ng sarili nyo, meron lang talaga nagsabi sa akin sa Green Hills, pero hindi pa ako sure. Tatry namin pumunta ni boss doon, maghahanap kami ng legit na supplier, mga idol, no. Ayun lang sa akin. Ingat-ingat Tapos ito, Japanese lawmaker pushes for national Bitcoin reserve, joining global calls to adopt BTC as strategic asset. So, hindi pa naman ito napapasa, inaano lang, pinupush lang ng isang lawmaker, which is napakaganda. Kasi kita nyo, lahat na ng mga, siguro malaki yung hold na BTC. May hold na BTC siguro yung lawmaker na yun. So, adoption kasi yan, mga idol, kaya good news yan sa lahat, mga lods. So, Banek predicts Bitcoin, Ethereum, and Solana will reach new all-time high in 2025. Nako, idol, wala ba XRP dyan? Come on, Banek. Ba't naman wala XRP? Pero sa akin, good news to, mga idol. Good news yung mga, na hindi masyadong na-hype yung coins. Pag masyado kasing na-hype yung coins, talagang yung mga whale, medyo, matitindi yung ginagawa eh. So, usually kasi, may nagsabi sa akin, nung nakaraang cycle, ang mga solid na nag-pump, yung mga hindi mo akalain magpa-pump, pero nandyan na, nakikita mo lagi. Pero yung mga hinahype na coins, hindi sila yung nag-pump. Nag-pump yung mga tahimik lang eh. Yun yung sinasabi ko lang Nasabi pala sa akin, mga idol, no? Pero XRP hype na rin. Pero, iba yan eh, sa akin So, kanya-kanya tayo. Akin, binabalita ko lang sa inyo So, ayan. Ito naman, isa pa tong adoption, no? Announcing new exchange listing, XRP. So, yung mga naghahanap ng mga iba pang tao na pwedeng ma-adopt o mabili yung XRP, ayan po, nasa Arkham Exchange na po. No? XRP will be added to the Arkham Exchange for both spot and perpetual pairs, mga lods. So, good news. So, ito, shoutout kay Ronwell. Ayan, binigyan niya tayo ng news. Mga lodi, no, pe-play natin to, no. Tinanong kasi si Brad Garlinghouse, mga idol, no. I think we're going to see it. I think it'll probably be 2025. Next year? Yeah, all right. Not too far away. ETF yun, ETF, when? I think we're going to see it. I think it'll probably be 2025. Next year? Yeah, all right. Not too far away. So sa Fox News, sinabi na ETF ng XRP is 2025. Alam nyo naman, pag nagkakaroon ng spot ETF, diba? May mga rumored na nga na magpapile yung BlackRock ng spot ETF ng XRP. So, rumor pa lang, wala pa tayong news na nakita ko lang yun eh. Tapos eto naman, games, no, ng Ripples. We just noticed that we are the first project on XRP Ledger to release a multiplayer game on Telegram and also the first to release mobile game on the XRP Ledger. If you hold RPLS, you will get more XRP. That's the definition of potential growth. RPLS is a utility coin like XRP. We are not a meme. We are more than that. XRPL. O, ayan. So, ito yung hindi ko kinlik mga lodi. Nakita ko lang yung news na to. Pero titignan natin sa mga comment. Puro positive naman yung mga comment nila. Sabi nga dito, ang ganda daw ng graphics or something, no?
Awesome artwork, great team behind Ripples, excited to see them at work on this project. So ayan, marami pong positive. Game not expecting tokens can play boo. Sabi, iba-iba, no? So hindi ko pa siya kiniklik, no? Lalong-lalo na sa Telegram. Nag-iingat kasi ako mga idol eh. Marami kasing matitindi doon yung Telegram eh. Pero mamaya sa isa kong siguro sa laptop, i-check ko tong ano na to. Laro sa Telegram mga idol, no? Ayun, no. Meron XRP. Ang makukuha mong coins is RPLS. No? Tas eto naman, good news kung kanina na-tax, yung nag-avoid ng tax, 2 years siya makukulong. Eto naman, crypto tax breaks. So, ayan, sabi ni Eric Trump, no? Eric Trump, yung anak ni Joe Biden. Hindi, syempre, anak ni Donald Trump. Eric Trump confirms XRP, Cardano, Algo, and HBAR will be exempt. Ayan, sabi dito. At the Bitcoin MENA conference, Eric Trump announced that US-based cryptocurrency XRP, HBAR will be exempt for taxation under Trump's administration. So, iba yan. Kasama yung Bitcoin, Ethereum, Ethereum. Kasama daw dyan yung XRP, ADA, Algo. This initiative aligns the Trump's border vision to position the United States as a leading global hub for crypto amid discussions of a national Bitcoin reserve. Mga idol, no? So, puro good news tayo ngayon, mga lodi. Pumapalo na ba? Uy, medyo ano na, iba na. Umahaba BTC to, no? Ayan. Leverage ko kasi dito lagi times 50. Gusto ko na nga mag times 70 dyan kasi ang mahal na ng Bitcoin. XRP. Ayan, no? Pumapalo tayo, mga idol. Ayan, so sa mga nag-trade kahapon, mga napumaldo, congrats agad sa inyo. Hindi na nabalikan to. Ito yung last na trade ko dito banda. Etong trade ko na to, kung bumaba siya dito, positionan ko ng long yan. Uy, mali. Kaya lang hindi na sayang talaga. Ko to doble pa sana profit to. Nung nagpump to, sabi ko abangan ko maglulong ulit ako. Ito sana Kaya lang kasi yung sukat ko diyan ay Dali. Taragis. Takina, sakto sa half, no? Sakto sa 50%. Di ko kasi nagawa ito kagabi. Kalimutan ko eh. Ayan, sakto, sa 50. Yung tinamaan nyo. Good time to position. Hindi ako naka-position kagabi. Sayang ulit, Doble-doble sana panalo natin. Sayang. So, pero okay lang. Profit is profit naman tayo. Malaki na yan, mga lodi. Bira naman ako mag-trade ng although lagi tayong kasi masaya na ako sa mga 10, 20, 30 Kagabi lang talaga kasi nilakihan ko yung aking margin, nag 100 tayo, $100 tas times 50 sa BTC, tas times 20 naman dito sa XRP. So dalawang trade na magkasunod yun, mga idol. At ayun, profit tayo. So ayun lang mga loading ngayon, ngayon, bukas na tayo dahil Sabado ngayon, mga idol. Shoutout sa mga nag-comment na lang muna. Medyo may labaday kasi ngayon, labaday. Nakasalang yung aking mga damit sa washing machine. Kaya magbabasa tayo ng comment next video natin, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung ating video. Sana kahit papaano na-enjoy nyo yung ating video ngayon dahil ang lupit nang nangyari sa amin kaninang umaga. Lupit na experience sa kwento ko sa inyo. Legit yun. So ayan, You forgot
You forgot to wait for me because I was eat. Oh, wait lang, ito na. Oh, yan. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe the channel and watch Girls of Giggle episode 2. It's already here. Or RP. ano yung Harpy? RP? Hmm. Roleplay. Okay, bye-bye. Bye!